Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, isang sundalo patay sa serye ng engkwentro laban sa NPA sa Tapaz, Capiz. Kaso ng hand, foot and mouth disease tumaas ng higit 700% ayon sa DOH. Mabigat na multa laban sa nagpapakalat ng fake news isinusulong sa Kamara. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang sundalo mula sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa naging engkwentro ng militar laban sa New People's Army o NPA nitong Lunes, Agosto 25 sa Tapaz, Capiz. Kinilala ang nasawi na si Sergeant John Ray Coopera na kabilang sa operating troops ng 12th Infantry Battalion na 2 beses na nakipagbakbakan sa humigit kumulang 10 natitirang miyembro ng Dismantled Central Front at Regional Centro de Gravidad KRP sa Barangay Agpalali. Nagtamo ng tama sa tiyan ng sundalo na dahilan ng kanyang pagkasawi. Nagpaabot na ng pakikiramay si 3ID Commander Major General Michael Samson sa naulilang pamilya ni Coopera kasabay ng pagkilala sa tapang at dedikasyon nito sa tungkuli. Umabot na sa 37,368 ang kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD mula Enero hanggang Agosto 9 ayon sa Department of Health o DOH. Higit 7 ulit na mas mataas kaysa 5,081 na kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, karamihan ng tinamaan ay mga batang edad 1 hanggang 3. Bagamat karaniwang mild ang sakit at gumagaling sa loob ng 1 linggo, kailangan ng isolation upang maiwasan ang hawaan. Wala pang aprobadong bakuna laban sa HFMD sa Pilipinas, US o Europa. Giit ng DOH, pangunahing proteksyon pa rin ang regular na paghuhugas ng kamay. Muling binuhay sa Kamara ang pagpataw ng mabigat na parusa para sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Sa panukalang House Bill No. 3799 na nilagdaan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at Abamin Party List Representative Maximo Rodriguez Jr., maaaring makulong ng hanggang 12 taon at may multang 2 milyong piso ang sino mang mahuhuling lalabag sa panukalang batas. Partikular na tinutumbok ng panukala ang mga public official, journalist at social media influencers na mayroong mahigit 50,000 followers sa online media platforms. Nire-require din ng bill na ito na magkaroon ng designated liaison officers mula sa DICT na siyang mangunguna sa pag-takedown ng mga nagpapakalat ng fake news online. Kung sakaling maipapasa, maaaring maamyendahan nito ang Article 154 ng Revised Penal Code at Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act na kasalukuyang batas laban sa maling impormasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.